Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel para gumawa na naman ng panibagong poster dahil meron na namang sa ating nag-request ng isang team. Siya ay si Sir Ronel Natino at nagpapagawa siya ng isang poster about sa Englishman. So tara, halika, gawa na natin yan. Let's go! As usual, hindi na nga natin pinakita ang ating paggawa ng layout o ng sketching process na ginawa natin kasi depende naman yan sa idea na bubuuin natin at mabibigyan naman yan ng buhay kapag nilagyan na natin ng mga marker. So ayan, nag-uumpisa na tayo sa ating paboritong part, ang paglalagay ng mga borders. So ayan, simulan na natin ngayon. Bale, ang poster making nito ay nakatuon sa tema tuwing ginaganap ang English month sa mga school. So kadalasan kasi noong time na sumasali ako sa mga poster making, ang isa sa pinaka-topic na ginaganap sa English month is yung National Reading Day o yung mga National Book Day. Yan yung madalas na nagiging tema noon. So syempre, i-base lang natin kung ano yung mga na-experience natin poster making noon na sumasali pa tayo sa school dito sa ating content at dito sa ating YouTube channel. I-share natin yung mga ideas at mga nalalaman natin na pwedeng gamitin at mga simbolismo na pwedeng ilagay sa ating poster para naman sa mga bagong henerasyon na gustong sumali at may kakayahan na sumali sa mga poster making events sa kanilang mga school. Tulad ni Sir Roniel na gusto ring sumali sa nalalapit na poster making events sa kanilang paaralan. By the way guys, kung hindi kayo sanay gumamit ng marker sa paggawa ng isang poster at ginagamit nyo is yung naglalagay na lang kaagad kayo ng oil pastel sa inyong poster is okay lang yun. May kanya-kanya namang style ang bawat artist. So kung ikaw mas preferred mo yung gumamit ng oil pastel sa pag-outline para mas makita yung tingkad ng outline is okay lang din naman yun. Wala namang problema. Sabi ko nga, kanya-kanyang estilo yan. Kanya-kanyang technique sa paggawa para mapabilis at mapaganda ang poster na iyong ginagawa. By the way guys, dun sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel, Facebook account at saka sa ating TikTok account na humihingi ng mga poster making ideas, much better kung i-PM nyo na lang ako sa ating social media. Mas mabibigyan ko kayo ng pansin at mare-replyan ko kaagad kasi hindi ko kaagad magagawa na agad yan ng mga poster kasi syempre marami rin naman tayong ginagawa at hindi lang naman ang paggawa ng mga content ang ating pinagkakabisihan sa ating buhay. Mas mabibigyan ko pa kayo ng tips at idea at ayaw nyo nun, mapi-PM nyo ako at mami-message ko kayo. May time tayo makagkwentuhan sa isa't isa. Joke lang, charis. Pero kung gusto niyo namang tuloy-tuloy ang pag-upload natin ng mga ganitong content, much better kung i-follow nyo na lang yung page ko, yung TikTok account natin at i-subscribe nyo ako sa YouTube channel para naman magkaroon na tayo ng income at ma-monetize ang ating account. So ayun, makakagawa na tayo ng maraming poster content, art content at magpapag-request pa kayo ng mga tema na kung ano man ang gusto nyong hingin sa akin. So ayun lang, maraming salamat. Balik tayo sa ating topic. Bali, yung ginawa ko nga ditong estilo ay may pagka-abstract, no? So, more on shape ang ginamit ko. Kasi, syempre, para bago nga sa paningin nyo. Kasi sabi nga sa poster making na ginawa ko nung una at nung unang nagsisimula pa lang ako, magtuturo ako at magpapakita ako ng bagong estilo. Iba't ibang estilo na pwede nyong gamitin sa pagbuo ng isang poster making artwork. So, ayan, makikita nyo naman. Kahit i-search nyo or kahit punta kayo sa ating YouTube channel, makikita nyo na hindi ako nag-i-stick sa isang estilo ng paggawa ng poster. Makakita kayo ng iba't ibang klase ng paraan para bumuo ng isang poster. So, kung interesado kayo, click nyo lang yung YouTube button natin sa TikTok or kaya click nyo lang yung link na nakalagay dyan at para mapanood nyo yung iba't ibang style na ginagawa natin sa paggawa ng isang poster making. By the way guys, meron din pala tayong mga tutorial, techniques and tips na makikita sa ating YouTube channel, no? Kung paano natin ginagamit yung oil pastel, kung ano yung mga simbolismo na pwede natin gamitin sa paggawa ng isang poster at kung paano ang tamang paglalagay at tamang pagbe-blend ng mga oil pastel. Pero dito sa poster na to, hindi oil pastel lang gagamitin dahil bumili ako ng Crayola at ipapakita ko sa iyo na hindi lang oil pastel ang pwede natin gamitin sa paggawa ng isang poster. So, pwede natin gamitin ng ibang klase ng pangkulay, no? So, since dito nga, ang gagamitin ko ay Crayola at napili ko ay yung 16 colors lang. Limited colors pero pwede natin gamitin yan. Mapapaganda pa rin natin ang poster na gagawin natin. So ayan, magsimula na nga tayo sa pagkukulay. Nasa lawak yan ang imahinasyon mo kung paano mo mapapagana at magagamit ng tama ang mga kulay na meron dito sa loob ng isang 16 color Crayola. So ayan, simulan na natin. Makikita nyo naman na ginamit ko sa kulay ng balat is orange kasi syempre wala ngang flesh or yung peach color dito sa Crayola at ang ginamit natin ay orange at para magkaroon na rin ng medyo highlights yung ating poster, lalagyan natin yan ng iba't ibang shading. Pero nag-base ako sa isang process ng pagkukulay lang, no? Kasi nga syempre medyo pagka-abstract nga yung design ng ating poster.
Kaya magpo-focus tayo sa abstract style ng pagkukulay. Dumako nga tayo sa mga simbolismong ginamit natin dito sa ating poster, no? So yan, sa bandang baba gumamit nga tayo ng libro since National Book Day nga, at ito ang isa sa mga nagiging top tuwing gaganapin ang English Month. Bali sa loob nga ng libro na yan, merong mga nakalagay na larawan, merong batang nagpapalipad ng saranggola, may mga libro, tapos meron yung puzzle, tapos mamaya kukulayan natin yan. Syempre lalagyan natin ng iba't ibang kulay yan. Tapos ngayon, yung nakikita nyo dun sa libro, nagmumula yung yung mga guhit na pula at saka kulay blue, yan. Makikita nyo na, syempre, dyan nga nabubuo, or sa school nga nabubuo yung mga pangarap ng isang kabataan, no? So, yun nga, meron tayong makikita ng eroplano, yung mga barko, tapos yun yung mga parachute. Sa likod, may mga kabundukan, yung araw, yung buwan, ayan, makikita nyo naman. Tapos may mga isda, halaman, ayan. Tapos yun sa paligid ng mga bata, may mga lapis, at saka meron tayong makikita ang bugbilya na sumisimbolo sa kaalaman. Yung mga konseptong mabubuo sa English Math ay halos kaparehas rin sa mga konseptong mabubuo mo sa buwan ng wika. Kasi nandyan din yung mga lingwahe na ginagamit natin at kung paano ito na itatransfer sa kada lugar at kada bansa ng bawat isang individual. Tulad dyan, bumuo ako or naggumuhit ako ng isang eroplano, ng isang barko, kasi isa yan sa way ng transportation at kung paano nakakapag-travel ang isang tao papunta sa isang lugar hanggang makapunta siya sa isa pang lugar. So ayan, syempre iba't ibang dialect naman ang ginagamit at saka iba't ibang language ang ginagamit ng lahat ng tao sa iba't ibang parte ng mundo, at nagkakaroon tayo ng way kung paano na itatransfer yung mga language na ginagamit ng bawat isa. By the way guys, pwede pala nating idagdag yung konsepto ng paglalagay ng tradisyon at kultura na nakasanayan nila doon sa isang specific na lugar. Kadalasan din pala sa mga English Month, no, nagiging tema rin pala yung yung universal language, yan. Pwede nyo rin encounter yung mga ganyang topic. At syempre, sa bandang gitna, gumamit tayo ng centerpiece na mga kabataang estudyante, no? So, yan, merong lalaki, babae, yan, may kita nyo naman, iba't iba yan. So, ginamitan lang natin ng semi-abstract na style ng pagkukulay. Tsaka, syempre, hindi natin gaanong hinirapan yung itsura ng mga tao dito, no? So, ito yung normal na makikita nyo sa mga poster making na ginaganap sa mga school events. So, syempre, gusto ko lang naman na maipakita or mabigyan ng buhay yung poster na hinihingi ni Sir Roniel. So, ayan, sana Sir Roniel, habang napapanood mo to, nare-realize mo at nakikita mo at nag-visualize mo kung ano yung poster na pwede mong gawin, kasi binigyan na kita ng idea sa pwede mong gamitin sa poster na iyong sasalihan. At sa mga mahuhusay na artist dyan na gumagawa ng poster, alam ko marami pa kayong masigit na idea na magagawa dito sa poster na ginawa ko, at alam ko na ito ay isang napaka-easy lang na art para sa inyo, no? So, syempre, i-share nyo na lang din yung talent nyo sa iba. At alam ko naman, lahat tayo ay may kanya-kanyang estilo sa paggawa. So, sana maging mapagbigay tayo sa mga possible o sa mga bagong pausbong pa lang na artist dito sa ating bansa. At ito pa pala ang mensahe na gusto kong iparating sa mga artist na gustong sumali sa mga poster making events. Sana naman huwag nating ugaliin ang pangungopia ng mga poster na nakikita natin sa social media. Kasi alam niyo naman na ang social media ay mabilis kumalat at maraming tao ang nakakakita tulad ng sa mga poster na event na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. So, syempre, magiging plagiarism ang mangyayari kapag once na kinopen nyo ang gawa ng iba. At alam nyo ba kung gaano kahirap gumawa ng sariling idea at ng isang poster? Especially sa mga nagbabatak, no, na gusto talagang manalo sa isang event at umiisip talaga at nadudugo ang isip para lang makabuo ng isang kakaiba at saka sariling estilo ng paggawa ng poster. So sana kumuha lang tayo ng idea pero wag nating gagayahin yung mismo at yung buong poster. So ayun lang, matuto tayong gumawa ng sarili nating idea. At napakasarap sa feeling na nananalo na alam natin na pinaghirapan natin yung mga bagay na ginagawa natin. At yun nga, no, malapit na tayong matapos sa poster na ginagawa natin at tamang dagdag na lang tayo ng mga details dito sa poster na ginagawa natin at background, syempre para magmukhang puno at hindi bitin yung mga nakalagay na details dito sa loob ng poster, no. At by the way, kung hindi pala kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, paklik na lang ng subscribe button, then paklik na rin ng notification bell, then pa-share na rin ng video para mas marami pa tayong matulungang mga artist at paposbong pa lang na artist dito sa ating bansa. Then pa-follow na rin tayo sa TikTok at parami na rin ang paramihang nanonood sa atin din sa ating Facebook page. Pa-follow na lang din at para ma-monetize na rin ang ating mga channel. So ayun lang, pakita na natin ang ating finished product. Let's go!